My son, if thy heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. So kung atong sabtong na igsoon, pag usa ka amahan, nag-aawhag sa iyang anak, naunta, maminaw, i-apply sa iyang kasing-kasing ang instruction. Para siya nag-eskwela, nunya, naminaw ta, tadayang nasabta na to, i-apply na to. Ang reason, tungod kay gusto ta mukat-on. So tungod di ana sa pag-apply na to, sa dihang nakabalo kang ang A sound ay sa letter A, ay upat ka sound, nga pwede magamit nimo sa imong pagbasa. O sa dihang nakabalo ka sa sound niya, kabalo ka sa symbol niya, kung saan nimo pagsulat. So pagbasa nimo mo na letter A di siya. Reads as A. No? So dito, ang sound, ma-create siya into words. Siya o words. So, reading na rin ka padulong. Na naman, tungkol kay naminaw ka sa instruction. O sa dahil naminaw ka, nakakatun ka, o imong i-apply. O karon, imo na tang musulat sa dayon. Pag imong letter F, so nakabalo ka kung saan yung letter F. Alam? Pag imong letter J, kabalo na ka kung saan letter J. Kabalo ka letter E, sabi ka, masam na, Egon? Karang gihapon nga way sa pagkinabuhi na itong Kristohano. Ang pulong sa Diyos, pagkaon sa atong kalang. Kung atong makatunan siya, maminaw ta, mukatun ta, mahitabo nga ma-apply sa kinabuhi, pagkinabuhi ka nila. So, balik sa giingon niya. Usahay, makapanganinaw ko siya, magsa-discourse ko. Usahay, magtanaw ko sa kada isa, naglingkod diha. Walang makita niyo po nga naiuban nga na nagsimba, pero wala diha ang una. Walang tingala ko. Pareham na sila gitudluan, bro, para sa eskwelahan gyapon ba? Gitudluan teacher. Nasabtan. Asay nalibgan ani, wala na, sabtan gitanan. Mapag-utang exam, ano sino man eh. Mura po dahil sa kasahan ng kinabuhi. Pag nata sa simbahan, dapat nakapokus ta atong una-una, atong kasing-kasing diya sa pagsimba. Kaya pagdating simba, siyempre, kinanganta, di nanganta, bukanta. Ako ba naging magtabi ko man? No? Magtabi. Ayos ha. Nagsimba maghata. No? Aron nga, makapaminaw ka, masabtan mo, aron maka-apply ka. No? Wala maka-i-apply kung wala nasabtan. Sa'yo mag-apply, wala nasabtan. So, importante kayo na, no? Yan ang so apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge. So, maminaw ka. Dunggan man na to ang maminaw. Mapaminawon siya sa mga pulong sa kahibalo. Dahil yun ang pulong sa Ginoo, sa diha i-apply na to, no? Tonight, I would like to share to you about applying God's instruction to our hearts. There are three things na angay na itong hinumduman karon na ma-apply na to sa atong kinabuhi, no? Sa atong kasing-kasing. The first one, in sa verse 13 to verse 14, siya, withhold not correction from the child. For if thou beatest him with a rod, he shall not die. Thou shalt beat him with a rod, and shalt deliver his soul from hell. O say, kung ako to sabton maigsoon, ang Ginoo naghatag siya, withhold that correction. That is training. Na parent may siya nga, business daw sa tao, gikan sa pagkabata. O asa na siya naas kasing-kasing sa bata. O ingon sa Bible, unsa daw ang maka-withdraw ng foolishness na sa heart is the rod of correction. Ako di ko mutuwa ng mga tigulan ni sila. Kanang mga bata, magsulti nga tinuod ba? Di gina mamakap. Ayaw ko niyong ilara. Kay na ay bata ang nasa mo murag dakong bat o tao, mga istorya. Matuuhan yun mo. Kung waka kabalo sa ihang pagkasiya, matatuo gid ka kay maayon ti sulti. Maayon mo pabrikate. So dili gid ko convince anamin nga dili mamakak. Baka ko na gula danong tao. Yung pa kang bata nang mo ko kanus ani sa nagsugod na siya pagkabakakon. Gikan sa pagkabata pa na ingon ang Bible. Yung mga paalagi ng mga bata, mutugan yung tinutuo man ka, hindi na tinod. Wala na disiplina, no? Like kita, sa training kita ko, basic training.
So kanus ata magsugod sa basic training gikan sa pagkabata. Ingin na po lang sa Ginoo tudloan na to ang bata, no? Gikan sa lingkod pa sila. Gagmay pa. Pero managko sila, dili na sila mabiya gikan ni anak. Ayaw magtudlo sa mga anak ninyo kung dagko na, dito na sa dagko, ali sa ka magtudlo, di karon kay gagmay pa man dili mo na pinag-insakto kanang gamay nga naman foundation, no? During his foundation, itudlo yun siya. That is a basic training. Ang good manners and right conduct wala nagsugod sa eskwelahan. Naagid sa balay. Mo yun man? O yun bigla, kay ang training, ang basic training nagsugod wala sa eskwelahan, naagad sa balay. Muna naabit tayo saying siya nga, tell me your father or mother who they are, and I will tell you who you are. Yan naman, mo-reflect na, kung sa klase imong mga ginikanan, may tendency nga kanang imong anak, maupo na. Nasagta na to? Kaya karon kung magbinugoy na imong anak tos gawas, magdala na sa imong pangalan. Magdala na. So kung magdala na siya mga ayong butang gikan sa inyong balay, magdala siya maayong butang tos gawas, makapalipay sa ato ang ginikanan. Pero kung maghimo siya dili maayo kay sunod pa sa inyong balay, yung inan anak, pag-abot sa gawas, makapaulaw din sa ato. So the same way sa Kristohanong kinabuhi, ang atong amahan nga langit nun, no? Naghatag siya katungod sa tanang tao nga motuog mudawat niya. Naghatag katungod nga mahimong anak sa Dios. Diri sa atong panimalay, no? Kaya mo man ang panimalay kay bali nato atong church. Niya man di atong panimalay. Niya ang basic training. Ang basic training may igsoon gikan sa pulong niya. Naron ato siyang ma-apply para sa pagkinabuhi Kristohanon. Ang basic training maigsoon diha makita ang good manners and right conduct. So dili lang ta Kristohanon diha sa simbahan. Dapat ang imong pagka-Kristohanon bisan asa ni kalimutan. Dili bot pasabot nga maayo lang ka, maayo kag taras diri sa simbahan, pero pag-abot nimo sa gawas, dili na, mura kag kanang baka nga nakabuhi sa toril. Lumpat-lumpat, Allah! Pero nagsatya ba kay walay nagpugong niya? No! Kaya bisan asa ka ning kalimutan, bisan mapalayo ka ning simbahan diri sa simbahan, na ay Diyos nga nagatiman nato. Ay Diyos gyapon nagtanaw nato. Unang good manners and right conduct magsugod gyud na sa balay. Tunduan nato atong mga anak na unsaon pagrespeto sa ginikanan, unsaon pagkinabuhi insakto. Kaya ingon ang Deuteronomy chapter 6 verse 5, no? Yan ang pulong sa Ginoo, Deuteronomy chapter 6 verse 5 paliho. Nagsulti ang Bible diha sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Then siya, these be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in the wilderness, in the plain over against the Red Sea, between Paran and Tophel, and Laban, and Hazeroth, and Disiba. 1-1, ito wala sa ako ang topic. 6-5, bro. Mantro hindi mo. Tingnan ko uli, mag-uli mo siya mo. Sa verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Kita, musugot mo sa diri, lahi-lahi kita lumatan sa pagkatao. Tagi kakayahan yung mga dili mo di na ako mahimo. Kaya nga naman, unique na nag-iimo sa Diyos. O sa intelligence po, di po ta pareha. Ayaw na yung mag-compare, ano ba nga, mas bright ko sa ko. No! Dili. Tala siya kaya nga, lahi sa imo ha. Pero pareha ta mga mapuslanon at tabangan sa Diyos. Nga naman, kaya hihatagan ta sa uniqueness kada isa. Ang samtang na atay makaya, mahimo na ito maparos kayo sa Diyos. Bahala na o lahi ning imong kakayahan kaysa uban. Ang importante, kanang imong kakayahan, mapuslan sa kaymayan sa Diyos. Magsugod na maigsoon sa good manners and right conduct. Magunsa naman lang maangkon kang luwas ka, maangkon kang anak ka sa Diyos, maangkon kang baptista. No? Pagkatapos ang imong kinaiya, labaw pas Katoliko.
Dili ka mainom, pero mantas mo buga. Di man ka maisabot. Wala may problema na nangandoy. Wala may problema nagtingo ha. Wala may problema na. Pero kung hingtamak na lang sa tungkol kay aron maimo na, dili pod maayo. Dili pod maayo. O ito natin moral laws. At kung imong sabton ay nanggikan sa Exodus, nagisulti sa Bible sa Old Testament, gikan sa moral laws, gitaw pa siya Moses, may pa Moses laws daw. Gikan sa Dios, gipasulatan ni Moses. Akong atong sabton na ikson para na sa pagpatigayon, maayong pagkitagpag ginabuhi diri sa kalibutan. Dili nimo matamakan ang katungod sa imong isig kaingon. Good manners and right conduct magyapon ang tumong anak sa morals. Dili ka mangawat sa imong silingan, dili mo hilabdan kana mga roles ba para nga dili mo matamakan ang katungod sa uban. Good manners and right conduct ana ang gawas sa moral laws. Kaso lang, ang mga tao karon sa kalibutan, ilan na imong gihim ang pamaagi mga Kristiyano din ang polo sa Ginoo. Basic training, no? Basic training. Ang basic training may isa kana good manners and right conduct magsugod na. Kunay basic na training. Ang gawas mo gina. Nakita kay naamo kita musagan ba gina atong pailog no? Moabot gyud mo kana bang pagsagad sa imong imong pailog sa imong pagkaig ikaw mugawas sa imong pagkatamhanon na dayon. Ano dayon no? Unya ang ato bang tumoy anang tanan gusto to patyo na to na. Ang pinapolo si Ginoo, love the Lord thy God. Ingon sa Deuteronomy chapter 11 verse 1, nagsulti ang Bible niya na 11 verse 1. Liho. Ingon ang Bible niya sa Deuteronomy chapter 11 verse 1. Thou shalt love the Lord thy God, and keep His charge, and His statutes, and His judgment, and His commandments always. Kung atong sabton maigsoon, dili lang kung kana nga oras, dili lang kana nga panahon, kundi sa matag karon ko unya. Kaya awal mo na no? Kaya imo pagka-Kristohan, dili man lang kung karon na kung adlaw. Dili po, ang imong pagkristuhan, dili po pa taman ra ugma sa tanang panahon. Ang atong pagkakristuhan, sa imong pagkaanak sa Dios, sa tanang panahon sa. So, dapat atong ipakita na siya, no? It is an instruction na kinahanglan i-apply sa itong kasing-kasing. Kaya magsugod mo na sa itong kasing-kasing, bisan ka nila ang unsay gilitok sa imong baba, mugna na sa itong kasing-kasing. Kung sa daon ingon diha sa kasing-kasing, mao po na ang ginalitok sa imong baba. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ingon ang Bible ana. So yun ang pulong si Ginoo, higugmao na to ang Dios kinasing-kasing. Dili kong pulong lang, dili lang kung ang kung luwas, dili lang kung anak sa Dios karon ra nga panahon, dili dapat sa tanang panahon, no? Kanang word always. Makaroon na yun, no? Dili lang kung karon lang kay ganahan ta, dili ni gana-gana. Kinahibuhi pag kinabuhi dili siya kung gana-gana, no? Ang pagkakristohan dili ni gana-gana, dili ni bay usa. Ang ganahan lang ko ani kay paminaw ko Kristohanon dili. Bisa pag di ka ganahan. Kaya dili na sa feeling nagmatter, no? Relationship ginaingon ang pulong sa Ginoo. O ginaingon sa pulong sa Ginoo. Sa Matthew chapter 22 verse 37, ingon ang pulong sa Ginoo. 22 verse 37. Ingon ang Bible, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Tibuok, dili kong partial, no? Dili lang kong part lang sa imong kasing-kasing, but tibuok, no? And with all thy soul and with all thy mind. Tibuok ng pagkatao lang ang isgutan niya, no? Tibuok ng pagkatao yun. So walay kay ang tibuok pod nga kalag nimo, ang tibuok na pagkaikaw mo pod, anahin mo Kristiyano, dili man kong partial lang. Dapat tibuok din sa. So atong i-apply na siya, no? Luke chapter 10 verse 27. Ingon sa Bible 3.
Luke 10:27. 27. He answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Giapil na diha ang neighbor as thyself. Kung sa mga neighbor nimo, imong isig kaingon, dili lang ko nakana doon nimo nga balay, dili ang neighbor nga gisgutan diha, imong isig kaingon, mabata man siya or matigulang. Usahay maghari-hari ka sa mga bata. Magpa-askip ka kay dako buta kay sa iha, no, sayop na. Sayop na. Balihon na nato na siya. Ay mo kalimot nga kita mo tigulang, sila magpadulong pa lang. Magkawa sila batasan tungod kay mo'y gipakita nimo sa gagbay pa sila. Dili ka makagain og respect. Kay sa ilang pagkabata, wala ka ng respeto mo eh. Nagawa na to? Kita ng mga Amerikana, mapasunod ta. Mag-unsari pa ilog di ay. Nakunsari pa ilog di ay. So, demonstrate na to sa ilaha. Yun, anin na siya ha. Nasupot na ba ko nimo, pero sige, iloban ta kakaroon na. Ay magutro na, kaya sunod, latusong talaga. Inani maigsoon, atong dapat masabtan nato na siya. Kanang neighbor as thyself di mo maigsoon, isig kaingon nimo na. Atong horato-rato ng mga bata, ay kalimot, wata kabalo, ang presidente na padulong. Kabalo na ikas ugmaan nila, uloy. Kabalo. At iman na ito sila pag-ayo, no? Sa mga bata kita sa eskwelahan, tanawin na ka, ini ka, may panikaruba, pero tagabalog, mamiyor pa kalisbagat o niya, undertaan niya. Na, makahiram daw na sila nga, mahirap ba, respetado na ba ni pastor sa amo ato muna, isagat mo ito, may ipagatiman na bing di kayo, anik. So, naputang sa'yo mo na kasing-kasing, kaya nagrespeto, dapat ginarespetuhan ito ta. Pagkadagkuhan na nila, respeto po sila, kaya nga naman, napakita ta sa ilaha o respeto. May son ang respeto dili ginapangayo na. Ginatanong na. Aron harvest ka someday. Dili kay, wag ka kay nako? Ha? Ako si Marco. Ano mo na? No. Di ba, pilikon sila mga, ay, artista lagi nga sa gym. What time ko? Artista na sila. No, alright. So, makahatag na sa pagkaon. Makahatag na sa pagmayang kinabuhi. Bukan, ito sa biya sa trabaho ko, motor ito, ako di ko ganyan wala ba? Isa pagpinsan na sila. Tingali na siya, kaya himbalik na si Jesus Christ, biyaan na tanan, mo, datang di paabot. Pero samtang nagpaabot ang panahon ng igsoon, dapat i-engage na ito sa paglingon, no? Pag-apply sa instructions sa Ginoo, Diyos kinasikasin, our basic training. Honor your father and your mother, and love thy neighbors. Ingon ang Bible niya na. Exodus chapter 20 verse 12, ingon ang Bible niya na. Pasidunggan daw ang amahan o ang inahan na higugmaon ang imong mga silingan. Klaro din na. Honor thy father and thy mother, and thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Ingon sa Matthew chapter 19 verse 19, nagisgot ang Bible sa Matthew chapter 19 verse 19. Nagisgot na maitungod po na sa pagrespeto. Atong kaugalingon kundi hasta po ang atong isig kaingon. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Ngayon, kalimot anak. Kauban na to sa trabaho, neighbor na to na. Sila na to, sila sa parin, neighbor kaya po na to, isig kainom na to na. Mga relatives na to, neighbor kaya po na to na siya. No? Isig kainom kaya po na to siya. Wadto pa kaya po nag-impirno kung di maluwas. Parehara kaya po na sa tuwa. Kung wak maluwas, impirno sa puntata. Salamat kaya nakabalong na ta. Nakato po sila hatagan o concern aron katon sab sila. That's the basic training. Amen? Pagsugod na ha, sa balay, sa Kristiyanon,
magsugod na sa atong panimalay diri sa simbahan. Mao man atong balay tigumanon. Wala nagmatter kung unsa kang narasa. As long as you are saved, you are a son of God or a child of God, no? You are saved, you have this gitawag na to security. So dapat nag-apply ta sa gitawag basic training. Dili lang sa simbahan, ha? Ang atong good manners sa right conduct dili lang sa balay, sa eskwelahan, sa simbahan, kundi sa tanan dapit ingon nga Kristiyano. Number 2, verses 15 to 16. Ingon ang Bible, "My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Yea, my reins shall rejoice when thy lips speak right things." Ay mo kalimutan, ha? Ikalipay daw sa atong Diyos sa panahon ng atong mga mangabil nagasulti sa mga insaktong mga butang. Gusto may but pa sa butana? Magsulti kang tinuon. Magsulti kang tarong. Dili kong gara-gara. Tanawa na sa Congress, kagahapon mo dito, ang Congress, nasa likod kong hearing, nagipatawag nila ang usa sa mga saligando sa police sa Armed Forces of the Philippines kaniadto. Apelido na si Grijaldo, no? Colonel siya. Dito siya sa Senate, isog ka siya nag-explain sa panana. Pag-abot sa Congress, ingo pa sa itong mga vlogger, isog na siya, kailangan mo siya kakampi dito. Mga kaparihan niya, under siya sa kining dili siya masupo, kaya ang mo protect sa iya, mga kaubanan niya sa maong linya. Pag-abot sa Kongreso kay tanaw niya maragwa may kakampi niya, tulisukon mo siya sa tinuon. Di kasabaan siyang barbers. Kay si bisan o dili angay ang bisan walay connection sa kanang dili siya maipit, ang iyang gihimo tibalin, dili siya magtubag og tarong. So kung di ka matubag og tarong, kung pa sa bunti, di ka manipid sa gikas ka matauran, dili di ka musulti insakto. Kita kay Kristiyano ta dapat musulti ta kung sa insakto. Nami yung panahon masayok ta, usay mahadlok ta musulti tinuod, musulti na tag tinuod. Amen? Ora magyapon, kabalo mong ginutan. Ikadua about butang reason is natin ito balance participation. Kaya participation na ito nga, pag nagkamalong kasi insakto, isot yung tinuod. Kaya sobra ay kulang. Mao na insakto. Kung na sobra na, yan na insakto. Kung na kulang na, di na po na insakto. Sa timbangan bitaw, kung may kag 1 kilo, that is 1,000 grams yun. So kung sobra po na, di na 1 kilo. 1.1, di na 1 kilo. That is more than a kilo. Pero kung less po na siya 1 gram, di po na 1 kilo. Kaya 900 grams na po na. More as istorya po Japon, pag nasobrahan, di na insakto. Pag kulang po, di na insakto. Dapat insakto na yun. May sobra, may kulang. Amen? Sa kinabuhi sa maigsoon, natin ito secular or material. Dapat patas ni siya. Yatiman mo imong material, dapat yatiman po na ito itong spiritual. Nga naman, ingon sa Matthew chapter 4 verse 4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi mas nagpulong usab ng magulat sa baba sa Diyos. Nagisgot na may tulog duha ka butang. Nagitawag spiritual, nagisgotan po daw ang material. So dapat sa secular, kung may tayo nag-eskwela ta, balance gyapon na. Panahon natin simba gyapon tayo isang assignment. Usahay no, dili usahay, naagin sa to ang problema. Kaya na estudyante. Pag abot niya, taas kay oras, abot siya alas 3. Dula dito, pag abot ng mga alas 5, nanihapon namin. Bago magpanihapon, mag-devotional namin. Kung sa devotional, kuha na siya siyang mag-gumit, kaya mag-assignment na siya.
Sayo. Sumadugay na kadiha sa imong assignment pagkatapos mo bilang nakapadulong. Dapat natulog ka alas 8. Nahuman ang debosyon alas 7. Dapat alas 8 natulog na ka sa inyong pagkabutano. Wala man, nagkiat pa man na 3, 4, 5, 6, 4, 5, 2 hours. Sa 2 hours, kung imo kong pagkumot, imo kong himo ang imo assignment. Wala na, layo na 30 minutos, humanang tato. Ang kumot pa sa bote ba? Giulo na to, madili na mga puslano kaysa atong mga trabaho mga puslano. Ano ang problema na to? May estudyante, ako di kumutuan ang grabe ka basic. Kanya wala gikay pila ka mga minuto kibali nga kining gitawag na to bikan. Kinga gini ako ko estudyante. Gininay lang mo tinuod. Giila rin mo imong kaugalingon ba? Kaya nga nung makapost pa mga reels, nga nakapost pa man ka na sa imong Facebook o sa imong Messenger, imong mga TikTok na, magkita pa man ko. Ay, kung ina nga, wala ka naghatag og panahon na. Asa naman na, may kag-busy, wala kang panahon, ayaw ko milara. Kung nangilad ka sa imong isig kaingon, giilad mo imong kaugalingon, ug labaw sa tanan, giilad mo ang Diyos. Na makakdig ka. Basic kay pastor, malagi kwan, paypahon, unsa ka kung ang Ginoo mawal ang panahon nimo. Unsa ang dana. Amen? Unsa na to? Kung ang Ginoo wala na panahon sa ato, wala na ta, matay silbi. Ang Diyos mo pabilin sa Diyos, bisag wala na tao. Pero ang tao kung wala Diyos, kung mag-direct sa ilaha, wala eh. Lisod ang kinabuhi sa tao kung wala Diyos. Magatiban. Every now and then, salamat sa Lord, salamat yun kayo sa imong pagpailob, no? Pailob po yung naghihiwa sa Ginoo sa ato ba? Matag ka naman niya, masiptan beta. Kapila ka nakasayap sa kadlaw, buhat pulo mo una. Pero nung niya pa kakaroon, tungkol sa kaluoy sa Diyos. Lalo, salamat yun kayo sa pailob. Kung wala kaya wala tao na bilin. Kung wala pang pailob ang Diyos. So karon gihatagan ta sa Ginoo kay gihinan sama na. Dapat natay ito balance sa participation. At imanon imong espirituhan imong material kay mo ginag-focus sa tao karon ang iyang material kasay. Wala na siya nagmununa pag-ayo kung unsaon niya pag atiman ko ning espirituhan ng bahin. Nga diha man unta nga dapit unta malipay pag-ayo ang Dios kung ginaatiman imong espirituhan ng bahin. Tanaw ra gud karon no? Kung atong i-ratio, kung atong balansyon, pila ka oras o pila ka minuto ang imong time sa pag-ampo? O diya, pila ka oras ang imong gihimo na walay pulos? Magkwenta mo na muna. No, magkwenta gini mo na eh. O niya, pila po ka panahon, pila ka minuto o oras na nagbasa ka sa pulong sa Diyos aron mapakaon ng imong kalag. Ya, pila ka oras ka nag-atubang sa kanunon para sa imong lawas. Mas dugay. Ano? Pila ka oras sa imong leisure time. Kaysa imong gi-convert imong leisure time ngadto sa pag-istorya sa Ginoo. Taas kaya itong leisure time. At tinuod lang no, sa ako lang schedule sa akong prayer. Pero naagi hapon, maulaw dyan ko sa Ginoo, Lord, pasaylo adyo ko, nakalimot ko sa akong oras tungkol sa akong magipanghingo. Hindi na lang ko isisahon akong ipanghingo. Maulaw dyan ko sa Ginoo, Lord, pasaylo adyo ko, wala ko kauman sa akong goal karong adlaw. Huwag goal bikoro, huwag goal. Salamat kay na Bible mag-remind sa ato. Kung manamog ampo, ato din ko sa akong Bible reading. E kung malimtan mo na kayo maglihok na ka sa mga lihok nun, makalimot na ka na yun. Napagpakod na ko, ampo o mag-ampo, ato din ko sa akong Bible reading. Kung magipanglista na na, mag-upgrade na kada adlaw, lahin yung tining chapters na hukunan. Pagkagabi, lahin po, isir ko matulog, ampo. Pero,
kung akong tan-awon, kung akong kwintahon, compare sa akong material nga mga trabaho kaysa spiritual, mas daghan ang himo nako sa material. Labi ng kapasonon kay nainag ha mga kanang ipasahay, ay na. Di mo kag-overtime mo ka. Sa'yo pas ka taon, dito na mas computer, usay makalimot na ikaw, wala pa na kayo ng kaon. Bro, magkalimot na ka kung saan yung litra. Dapat naman ng ulo. Huwag po tingnan ko lumaho din. Nangaon na mo. Oh, isa mo pa ka, ikaw na lang. Nangaon na sila, wala ko kakaon. Usay ka na, material na ha. Kasi nakalimot ka, tapos hindi pa tubang mo. Spiritual pa kaya? Muna ang ako kain ko alin na to. Problema sa ato ang pagkakristuhanon. Spirituality na to. Nabayaan na to. Dapat natin ito ang balanced participation. May kag-balanced participation na kay panahon sa pagkinabuhi sa material, napis sa imong spiritual. God and living, no? Ang Diyos o ang imong panginabuhian. Dapat patas na. Nang inabuhi ka, at pilha ang Diyos. Na kay panahon sa panginabuhian, dapat panahon mo sa paghimaya sa Diyos. Marang di kita pabiyaan ang devotional kay may na lang. Makapalipay mo sa Ginoo sa pila ka mga gutlo itahon. Basta ka sa Bible, mag-awit ta. Pag-awit, espirituhan naman ang kawahin. May na lang, no? May na lang. Biyaan sa ito trabaho, kaya devotional ta. Sige, sunod ito, Pastor, mag-devotional ta. Alam, i-post lang sa nakong trabaho niya. Mag-devotional. Pagkapasunod na, mabalik na po niya hapon ito, mag-devotional. Hinalo natin schedule ano may son, na balance, spiritual o material. Ikaw na bahala, kaya ikaw may nakabalo sa imong panahon, imong time para kabalo. Tayo panahon para sa spiritual, may panahon sa material. Di, abot pa sa magpareha kita ni schedule, dili ay lahat mo kita. Lahat pa ang sitwasyon na to. So dapat, gahinan yun na to na. Aron na yung balance. Amen? Balance. Yan ang follow sa Ginoo. God can give us living, but living without God is nothing. Walay pulos na. Ang inabuhi ka, walay labot ang Diyos. Walay pulos. Sayang. Pero kung anto ka sa Diyos, makalipay ka sa Diyos, ang Diyos magkakatagin mo maayo pag inabuhian pa. So mas maayo na siya. Natapusan. Amen? Number 3, verses 17 to 18. Yan po siya. Let not thine heart invade sinners. O saan po na o saan magkatanan sa ano sila? Ang deliver, portahan mo sila. Ayaw. Yan ang Bible. Ayaw kasay na. Ay kasi na. But be thou in the fear of the Lord all the day long. Ayaw kasi na anang ayaw pagtugot ng imong kasing-kasing masina sa mga makasasala. Kundi ibutang sa imong kasing-kasing ang pagkahandog sa Dios sa tanang panahon, sa tibok adlaw, no? Verse 18. For surely there is an end. Dagi linugdangan na tanan, and thy expectation shall not be cut off. Kanang imong gitinguha, kanang imong pangandoy ko ang imong kasing-kasing may pagkahadlok diya sa Dios, no? Kanang ito pagkahadlok, bot pa sa bot kanang ingon patong kagahapon ang Domingo tingin ka nakadungo ng word AWA, no? AWAD, odd, no? Odd or all. Wala siya gitawag na to nga pinakataas nga pagtahod sa Dios. O kung mag-isot anak, kanang word sa parahan. Ako na isulat direct, kaya makalimot ko. Alitan makalimot ko, siya. Taas kaayo or pinakataas nga pagtahod, respeto or pasilungog sa Dios. Muna ang word nga AWAD. Old or all. Kung atong sabton maigsoon ka ng pagkahandog kay gisgutan sa Dios, ang pagkahandog is pinakataas na ng respeto nimo sa Dios. So bisan asa na respeto sa kinabuhi, imo lang i-apply, lipay kay ang Dios anak nimo. Then yun na po ng sino, and thine expectation shall not be cut off.
dili sayang. Buot pasabot, may katumanan na siyang mga butanan. Kung ang Diyos magkapalipay, kung ang imong kasing-kasing magkapalipay ngadto sa Diyos. So kung usa buot pasabot diha atong kuha may sword. Siya, for surely there is an end, and the expectation shall not be cut off. May sword, ang kanang pagkahadlok nato sa Diyos, dili gid mawala ang imong pag-alagad niya kung naay man paghadlok sa Diyos. O tungod kay na mo kay balance participation, you are rendering the best service. May kag-best ka ni ibot pasabot, walay makalabawana. Amen? Superlative naman. Pinaka na gina, maayo yung panghimo mo sa Diyos. Kaya kung mag-iskot ka pagsimba, di ka malate. I-best man ang mong i-apply. Pagpaminaw, pagsimba, no? Kay best man, tingkanta, mukanta, kay best service man yung mag-render. Ang uban, may people, maghapag-hapag. Diyan na hanta na ha? Nagsimba na ba yan ha? Ang pagkanta, apil na sa service. Part na sa service ang pagpanganta. Nalagampo na, nagbayis-bayis ang uban. Ang uban ga, natabi-tabi sila. Uy, wala na nagsimba. Huwag mo na. Or else, nagsimba mo ka, but you are not rendering the best service. Diyan sa simbahan, no? Ano yung pinaganda best? Pagkabot sa simbahan, kabalo ka, saan ang oras? Palitan o kaya rin, ay, kuha na, sa ato po 5 minutes na lang, before time na. Ngihi na kudaan. Ngihi na kudaan. Relax na kadaan ba? Aron pag sugod sa service, di na ka problema, mangihi na po ka, bulakaw na po ka mobile, pagpaso-paso ka din. Ang pinaganda best na, anong itawag, ready ka. Ready. Wala akong himuon, kaya mabuhali man ko, 5 minutes before the time, so sila ko yun, kalibangan ba ko, kaihipon ba ko, at least, disposal na daan. Kaya na magulat. Kasi hindi ka kayon, ani ka daan. Kaya rin ka ito natigom sa gamayra, at least, di na ito makasal sa inyo after 2 hours. Kaya simpa na ito, 2 hours naman. Diba? Di kagansi kay ganun, ready man ka. Why? Because you are rendering the best service. Priority. Maka, nag-render ka of service, best service, you have this priority. Priority ang time. No? Priority mo ang time sa paghimay sa Diyos. Priority mo ang treasures. The priority of your treasures. Usahay, di nito makatabang sa pulaton. Kaya nga naman, atong unahon ng atong pangandoy sa kinabuhi. Dapat kanang ikalipay sa Diyos. Pasag na ang Ginoo. Ako yung hatay sa inyong example, no? Na-pray ka sa Ginoo itong una uyuta na butangan sa atong building. Ano rin na ito maulaw nga. Support ang mga missionary. Bisag, maura itong pundo, sige, hatag ko support mga missionaries. Ang tao ang abtan ko sa missionary, hitabang sa pag-purchase sa Toyota. Ano? Kung wala tigilin mo ito, wala nag-abot ito. Kung wala ito. Trabaho mo ito sa Diyos, ang Ginoo naghimo siya, nag-approve siya sa ipanghimo na ito. Mamura po na. Bisag na tayo kalisdanan, bisag na tayo kapobrihon, pero na yung mulaton. Tabang ka sa mulaton, pasagin na ang Ginoo. Mo-supply sa imuha, no? Mo-approve siya sa imuha kikinahanglan. Diligin na ito siya malimbungan ng Diyos. Believe me. Karena ako gidasig sa inyo magtigom tang first fruit na to kay para magkwenta sa atong building. Time, priority treasures, talents, and etc. Ano siya na etc. O kubat pa. We have this time, involvement in the ministries. Apil ang soul winning anak. Kaya part sa ministry ang soul winning. No? So, the involvement in the ministries. Treasures, your tithings and offerings, missions, commitments, first fruit giving, monetary pledges, assistances. Lipay ko ako. Apil akong treasures. No? So, tithes and offerings, missions, commitments, first fruit giving, monetary pledges, assistances. Kadaghan ba na, Pastor? Kulang pa na. Kung ang Ginoo gani ang imong daghang klase kung imong
giving isgutan. Pero kung ang Ginoo maghatag sa ato, wala ron. Wala tar. Ang pinaka-importante, pag naay matagunon o naay imong mahimo, do it. Kung sa mahimo ra, ayaw na mahingam pa naman ila tag 1,000, tag 500, ayaw na. Ang magkaya rin mo 50 pesos, do it. Mora may mahimo, nasa na kaya na marikaya rin mo. Ayaw naman. Hambog naman po na na, kung marihayin ka ito, kaya. In singing, kamu mga mag-aawit, buhatan ninyo nga para sa himay sa Diyos. Dili ko, arayin mo kaya daygon no? Ayaw na magpagtinguhan ang daygon mo, ayaw. Pasan din na ang Ginoo nga mudayeg sa imo. Buhatan lang ang pinaka-the best, malipay lang ang Diyos. Commitment mo muna na. Ako bitag sa nagibatin ako, kay commitment na ako na sa Ginoo, magwali ko siyang pulong. Ting wali ito, balang ko gibati. E sa bagay na kung makuyapan po Kristo ba nga, bahalag din ako tabang mo ninyo, pakunan ko po ninyo. Saan naman? Pag matabang pa na, mapadayon pa ko, pag din na yun, saan naman? Amen? Bakit ko na ito? Para sa kamayan sa Diyos. Talents, leading, no? Ushering, technical works, kanang trabaho na niya. Mga technical works man na siya. Uguban pa, manilhig, saman, maplasa sa mga bulak, plasa sa bangko. Mga trabaho na siya. Kaya nga mo walay prosper, mapustalo na ito ba sa Diyos? Manghilo kayo, agay-ay, hinduan mo na siya. Bisa mo nagsungkunin mo, imugin mo na para sa Ginoo. Buhat lang para sa Ginoo. Pero naaga na kayo na o kasing-kasing na magpakita ang tao, kaya nagdaigol ka, ay sorry na lang. Sayot na. Buhat lang para sa Ginoo sa Diyos. Amen? Murin din sa time, treasures, talents, with quality. No? Not only quality, but also the quality. The quality of our time, ayaw ko lagi. No? Ayaw ko hain. Treasures, kalidad yun. Insakto yun. Talento, o kaguban pa. Then not only quality, but also cordiality. Anong kinasing-kasing. No? Gihimo nimo imong time, gihimo yung treasures, o ang talents nimo. Then the last one, under sa atong best service is our loyalty. So not only the priority, nag-istot diha, not only the quality, the cordiality, but also our loyalty. May soul mo resulta na sa best service. Ang imong time, tungkol kay loyal ka. Now, dili gid mo kuhaan ang panahon para sa Dios. Treasures, your talents, o guban pa. Last verses, Deuteronomy 11:13. Last 3 verses atong basahon may ison. Then tapos ako. Deuteronomy 11:13. Yun ang sir. Are they 13? 1:3. 11:13. 1:3. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God, and to serve Him with all your heart, and with all your soul. No? Iyon ang follow sa Gindia. With all your soul. Yun siya. Psalm 100 verse 2. Psalm 100 verse 2. Ang iyon pagin ang salmo diha. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Apil din ang pag-awit may isong. No? Then the last verse, Psalm 101 verse 6. 101 versikulo 6. Iyon ang Bible diha, the last verse. My eyes shall be upon the faithful of the land. Tanawa ba no? So kung loyal ka, ay kalimot ka, gatanaw kanunay ang mata sa Dios sa mga taong matinun-anon krisiyuta, that they may dwell with me. Tanawa ba no pagkatagik sa pulong? He that walketh in a perfect way, he shall serve. Mori na kanindot may son, kung ato ning i-render nato sa Ginoo ang best service, dili mo biya ang iyong pananaw sa imo. Nga naman, kay faithful ang term niya. Unta, ang tanan mga Kristohanon, dili lang sa maong panahon, sa diyang naminaw siya, kundi sa tanang panahon, isang asa pa siya. Amen? Sa atong kinabuhi, may ison, mubura mo ginatong kinabuhi, pero mas na itong napusla pa kayo sa kamubo. Pagkalit.